Home of the Lord, kumusta na po? Amen. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon. Pagkat po ay ilang beses na po ako pinagsabihan ni Pastor na ako ang magtatayo dito sa harapan niyo. Ngunit po ako po ay tumatakas, tinatakasan ko po si Pastor. Pero po sabi nga ng Panginoon na hindi tayo ay pwede tayong tumakbo pero hindi tayo pwede magtago sa Panginoon. At hindi po si Pastor ang tinatakasan ko kundi ang Panginoon. Kaya glory to God sa araw po na ito, muntik na naman po. Dahil hindi ko alam na nag-book pala ang asawa ko papuntang Taiwan. Umalis po kami ng papuntang Taiwan ng Martes. Tapos Biyernes, Sabado po, Biyernes po kami bumalik. At muntik-muntikan man po dahil gusto pong mag-extend at sabi ko, praise the Lord, talaga pong andoon yung kilos ng kaaway na hindi po yun kalooban ng Panginoon. Dahil ngayon lang po ako umuo kay Pastor, tapos bibiguin ko pa. Hindi po si Pastor ang binibigo ko, kundi ang Panginoon. Tunay nga po na napakabuti ang Panginoon. Nandito ako sa inyong harapan ngayon. At purihin po ang Diyos. At sa trabaho ko po sa offshore, sa Amerika po, mayroon po kaming gawain sa platform namin. May gawain kami, may mga Bible study kami doon. At patuloy po, dahil sabi nga po, saan man tayong dako po maroon, at ihahayag po natin ang kabutihan ng Panginoon at patuloy po natin ipalaganap ang salita ng Panginoon. Dahil tayo po ay gagamitin ng Panginoon, dahil tayo po ang anak ng Diyos, tayo po tumanggap sa Kanya, tayo po ay gagamitin ng Panginoon sa amang dako tayo pumaroon. Dala-dala po natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. At tayo po ay sumandali pong ito pong ating title ngayon. Tagtakpan po natin sa Gawa 3 hanggang ano po to, hanggang 3:8. Ang title po nito ay The Power to Command Healing and Deliverance. Sa Lucas 9, binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. At sa Gawa po, at nakikita ni Pedro at Juan na papasok sa templo, siya ay nanghingi ng limos. Ito po ay ipinanganak na lumpo mula sa pagkabata na nung pasok po sila si Juan at Pedro sa templo, ito po ay tinitingan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, tumingin ka sa amin. Tumingin nga siya sa pag-asang siya ay lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, na taga Nazaret, lumakad ka. Tayo po'y sumandaling yumuko. Panginoong Hesus, tunay nga po, God, na ikaw ang Diyos ng kagalingan, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng himala, Panginoon. Lord, pinalalakad mo, Panginoon, ang lumpo. Pinababangon mo, Panginoon, ang isang patay, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa aming pananampalataya, Panginoon, na kami ay gagaling, Panginoon. Lord, mayroon kang himalang gagawin sa amin sa araw na ito, Panginoon. Dahil, Lord, pinatayo mo, pinalakad mo ang lumpo, Panginoon. Kaya sa amin, sa oras na ito, Panginoon, dito sa budwagang ito, Panginoon, saan man dako sa mundo, Panginoon, na nanampalataya sa iyo, na sila'y gagaling, sila'y lalakad, anumang sakit at karamdaman, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Tunay nga po na ang ating Panginoon, siya po ang Diyos ng kagalingan. Marami po siyang himala na ginawa. Saan man siyang pumunta, kasama yung mga apostol. At
patuloy po siya gumagawa ng himala. Sa ating pong buhay, tayo po ang mga anak ng Panginoon. Kapag tinanggap po natin ang Panginoon sa ating buhay, mayroon po tayong kapangyarihan at mayroon po tayong naihahayag po. Mayroon po tayong kapangyarihan na magpagaling na may mga sakit, mga lagnat, anumang mga sakit at karamdaman, kaya po nating pagalingin. Dahil tayo po ay anak ng Diyos, tinanggap natin ang Panginoong Hesus at pinagkalooban niya tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Dito po sa ating tinatalakay ngayon na ang Panginoong Hesus, ginagamit po niya si Apostol Pedro at si Juan. Humingi po ng tulong limos tong isang lumpo at tinitingnan siya sa pag-asang siya ay lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. Subalit, may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Hesus Kristong taga Nazaret, lumakad ka. Dito po ay inuutusan po, nagkuman lang po si Pedro sa may sakit. Na sinabi niya, lumakad ka sa pangalan ni Hesus Kristong taga Nazaret. Nagkuman po ang ating Panginoon. Hindi po siya nagpray na pagalingin niyo po Panginoon ang taong ito. Pero mayroon po siyang kapangyarihan na magkuman at pagalingin ang may sakit. Kaya po, hinawakan niya ang kanang kamay ng lumpo at itinindig. Pagdakay, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Instant po na andun po yung pananampalataya nung lumpo na siya pagagalingin at ang pananalig po ni Pedro sa Panginoon na ibinigay niya ang kapangyarihan at ang autoridad na magpagaling ng mga may sakit. Lumakad po. At dito po sa Gawa 3:8, ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Ito po itong taong na ito dahil pinupuri po niya ang Diyos nung matanggap niya ang kagalingan. Ganon din po tayo. Kapag tumanggap po tayo ng kagalingan, lalo po natin purihin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Ang sabi po sa Lucas 10:19, binigyan ko kayo ng kapangyarihan tumapak sa mga ahas at mga alakdan. Yumurak sa mga kapangyarihang ng kaaway. Walang makakapinsala sa inyo. Tunay nga po na binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan. Kapangyarihang magpagaling, kapangyarihang magpapalayas ng mga demonyo. Yan po ang binigay sa atin mula po nang tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo. Yan po ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, ang kapangyarihan. Dahil tayo po kanyang mga anak. Hallelujah. May testimony, patutuunin po ako tungkol sa yung pagaling. Dahil po nung naalala ko pa nung matagal na itong panahon, pauwi po kami ng Ilocos. Kami po'y nakasakay sa isang jeep at naisipan ko po na dumaan doon sa Nueva Ecija muna at marang madalaw yung mga kamag-anak ni nanay. At doon po, nadatnan namin doon yung asawa ng pinsan ng asawa ko na nakaratay sa banig. Sabi nung asawa niya, yung pinsan ni Sister Nelly, na 2 buwan na po itong bayaw na hindi nakalakad. Dahil kapag gumalaw siya sa kama, ay tumatagas po ang dugo. Kaya 2 buwan na po itong nakaratay dito, hindi makatayo. Purihin po ang Panginoon dahil po ang pananampalataya ko na
kaya siyang pagalingin ng Panginoon at nanampalataya din po siya na pagalingin siya ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Nung pag-alis namin, papuntang Ilocos, 3 araw kami doon. After 3 days, bumalik ulit kami para kumustahin siya. At nakikita na po namin na nagwalis-walis na po sa bakuran. Purihin po ang Panginoon. Talaga pong napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Kaya po bawat isa sa atin, huwag po nating sayangin ang kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang kapangyarihan magpagaling, ang kapangyarihan magpalayas ng demonyo. Purihin po ang Panginoon. At ang diablo po ay hindi po tumitigil talaga. Hindi po tumitigil ang diablo, pero talunan na po ang diablo sa buhay natin. Talunan ang diablo. Walang magagawa ang diablo. Dahil tayo po ay tunay na mga anak ng Diyos, tunay naglilingkod sa Panginoon, at ginagamit tayo ng Panginoon sa anumang bagay. Ginagamit tayo ng Panginoon para po palakasin ang ating mga nanghihina. At yun po ito po, sa Lucas 7:14, nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay. Sinabi sa kanya, huwag kang tumangis. Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay. At tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, binata, bumangon ka. Naupo ito at nagsalita. At siya ay ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Tingnan po natin ang himala po ng Panginoon. Kapag tayo po inanampalataya sa Panginoon, bumangon ang patay at muling nabuhay. Kung sa panahon po natin ngayon mangyayari yun, makikita tayo na may libing at bumangon ang patay, siguro po tayo nagsipagtakbuhan na sa takot. Pero dito po, makikita po natin na naawa ang Panginoon sa ina na umiiyak. Naawa siya. At tiningnan niya ang kalagayan ng patay. Tumigil po sila at hinipo po niya ng Panginoon ang kinalalagyan ng patay. At nagsabi, binata, tumigil ka at bumangon ka. Praise the Lord. Hallelujah. Binata, bumangon ka. At naupo ang patay, naupo. At marami pong nakakakita, nakakasaksi. At marami po ang nagpupuri sa Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Dahil po sa mga himala na ginawa ng Panginoon, maraming lalong nanampalataya na ang Panginoon nating Jesucristo ay siyang tagapagligtas, siyang nagpapagaling sa ating mga sakit karamdaman. Purihin po ang Panginoon. Anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak. Kung natin pong babalikan itong Lucas 7:14, nasalubong ng patay ang source ng buhay. Nasalubong po ng patay ang source ng buhay. Kaya po sa ating buhay po, kung ano man po mga umaandap-andap na ang ating mga negosyo, kung namamatay na po ito, kapag katagpuin po natin ang source ng buhay, ito po'y babangong muli. Hallelujah. At ito po'y sisiglang muli. Ano man po ang relasyon na umaandap-andap na po ang relasyon, kapag nasalubong nyo, kinatagpo mo ang source ng buhay, kinatagpo mo ang Panginoon, ito'y babangong muli at maging masaya po tayong lahat. Dahil po yan po ang pangako ng Panginoon. Siya po ang source ng buhay. He is the way, the truth, and the life. Siya po ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Purihin po ang Panginoon.
Dito po, babalikan po natin, hinawakan niya ang kanang kamay ng lumpo at itindig. Pagdakay, lumakas ang mga paa at bukong-bukong. Dahil pinanganak po itong lumpo, talaga pong mula sa pagkabata niya, hindi po siya nakakalakad. Hindi po siya nakakatayo. Hindi po siya marunong lumakad. Pero po nung nagkuman po ang si Pedro, hinawakan ng kamay at lumakad po, tumayo at lumakad. Makikita po natin dito, ang bawat isa po sa atin, kaya pong malakas po ang pananampalataya natin sa Panginoon, makapagpatayo po tayo ng lumpo, makapagpagaling po tayo ng mga sakit karamdaman. Dahil po sa trabaho ko po, may mga kasamahan po ako doon na inaapoy ng lagnat, hindi makakapasok. Ipinag-pray ko po at purihin po ang Panginoon. Kinabukasan po, nakakapasok na sila. Nakapasok na mga kasamahan ko na may mga trangkaso. Kasi uso po ang trangkaso minsan, hawa-hawa. Pero po ang Panginoon, ginagamit po tayo ng Panginoon para magpagaling sa sakit karamdaman. Ipatong lang po natin ang ating mga kamay sa may sakit at ito po ay gagaling. Sa purihin po ang Panginoon. Ito po si Nanay biyanang ko, si Nanay Piming. Ang sabi po ng doktor, 1 linggo na lang o 2 linggo, hindi na magigising yan. Kukumatos na yan. Dahil po nung naramdaman po namin, pagkang-paga na po yung kanyang paa. Pagkang-paga na, tapos pag kumakain siya, ang mata niya, tulog siya habang kumakain, pikit ang mata niya. Tapos mamaya-maya, tulog. Ang sabi ng doktor, 1 o 2 linggo lang magkukumatos na yan. Pero purihin po ang Panginoon. Gumaling po si Nanay. Wala na siyang karamdaman ngayon. Purihin ang Panginoon. Instant healing po. Instant healing. Hallelujah. Dahil po sa pananampalataya ng kanyang mga anak, dahil po sa pananampalataya namin, kumilos ang Panginoon kay Nanay. Nawala na yung pamamaga ng kanyang paa at nakakausap na namin siya. Dati po hindi namin makakausap yan. Laging nakapikit. Purihin po ang Panginoon. Ginamit po ng Panginoon ng doktor para po siya po ay mabibigyan ng gamot. Pero si Jesus po talaga ang tunay na magagamot. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Tayo po din ay may kapangyarihan na magpapalayas ng mga demonyo. Ang kapangyarihan na binigay sa atin ng Panginoon, kaya natin palayasin ng demonyo, yuyurakan. Dahil po, totoo po na may demonyo. Dahil po itong experience ko rin po sa probinsya. Kung naniniwala po kayong may aswang, totoo po yan. Dahil yan po ay kampo ng mga demonyo. Ang mga aswang niya sa probinsya po, laganap yan. Nung bata pa ako, sinasama ko ng tiyahin ko. Siguro mga 11 years old ako. Ang dadaanan po namin ay sa ilalim ng niyugan na may mga puno ng kahoy. Doon po kami dumadaan. Gusto po akong isama ng tiyahin ko dahil siya lang mag-isa. May mga bit-bit siyang iba para matulungan ko. At sumama po ako. Habang naglalakad kami sa kalsada, papasok doon sa may mga niyugan, hindi pa kami nakakalayo. May umaangol ng baboy sa likuran ko. Inakahawak ko sa palda ng tiyahin ko. Hawak ako ng hawak. Pagtingin ko, baboy na matandang-matanda ng baboy, nanglilisik yung balahibo, ang pangil ay lumalabas. Sabi ko, Tiyang, may baboy sa likod. Anong oras na may baboy pa na biglang paglingon ko. At ano lang ginawa ng tiyahin ko? Sa pangalan ni Jesus, paglingon ko, wala na yung baboy. Ganun po kakapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah!
Ganun po ang kapangyarihan. Lahat po tayo may karapatan na gumamit sa pangalan ni Jesus. Dahil tayo po ay mga anak niya, tayo po tumanggap sa Kanya. Kaya po tayo po ang lumalaganap niyan. Tayo po sa atin pong ang kapangyarihan niya nasa atin dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Salamat po na sa umagang ito, ang tunay na tagapagpagaling sa ating mga sakit at karamdaman. Siguro po sa atin dito ngayon, mayroong nararamdaman. Mayroong nararamdaman sa katawan. Kaya ka pong pagalingin ng Panginoon. Kaya kang pagalingin ng Panginoon. Manampalataya ka lang at magtiwala ka lang sa Diyos. Dahil po, tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Tayo po ay may biyaya ang Panginoon para sa atin. Biyaya ng kagalingan. Ang lahat po ng mga biyaya na tinanggap natin ay nagmumula sa Diyos. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Kung sino man po ang mayroong karamdaman, sino po ang may naramdaman sa oras na ito, kaya ka pong pagalingin ng Panginoon. Hawakan nyo lang po ang anumang may mga sakit sa katawan nyo. Kaya kang pagalingin ng Panginoon. Kaya kang pagalingin dahil sa pananampalataya mo. Kaya kang pagalingin ng Panginoon. Anumang nawala sa iyo, kayang ibalik ng Panginoon. Anumang kabigatan na ramdaman mo sa oras na ito, kaya kang paginahawain ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, salamat po Panginoon. Na tunay nga, O God, Ikaw po Panginoon, ang source ng buhay. Ikaw ang lahat sa amin, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Sinong po may karamdaman dito, Panginoon. Lord, kilala mo sila, Panginoon. Kilala mo sila, Panginoon. Pagalingin mo po sila, Panginoon. Lord, hawakan mo ang kanilang mga kamay, Panginoon. Lord, sila po, Panginoon, ay nangangailangan ng kagalingan, Panginoon. Ano man pong kagalingan, Panginoon, spiritual, Panginoon. Lord, Ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon. Lord, salamat po. Sa iyo po, Ama, ang kapurihan, Panginoon. Salamat sa kagalingan. In Jesus' name. Salamat po. Amen.